Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po ay ating matutunghayan ang pag-turnover ng machineries at equipment sa ating farmer beneficiaries na sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo. Namamahagi po tayo ng isang unit ng rice combine harvester na may halagang 2 million pesos. Apat na unit ng tractors na may kabuuang halaga na 9,200,000 pesos. Dalawang unit ng riding type transplanter na may kabuuang halaga na 3 million pesos. Tatlong unit ng precision seeder na may kabuuang halaga na 5,190,000 pesos.
dalawang unit ng hand tractor na may kabuuang halaga na 360,000 pesos. Ngayon naman po, ang ating mahal na Pangulo ay nasa booth ng Bureau of Soils and Water Management kung saan sila ay namamahagi ng mga soil test kits. Naman po ay ating matutunghayan ang pagbisita ng ating mahal na Pangulo sa booth ng Planters Products Incorporated para sa kanilang iba't ibang agri-products. Ang ating mahal na Pangulo ay kasalukuyang nasa booth ng Universal Storefront Services Corporation para sa kanilang mga IEC materials.
Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Sr. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ang pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Ang malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ang Pilipino ang sariling atin. Nagkawala ng galing. Sa iba sa atin ang magaling. Maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon para sa launching of the Agri-Puhunan at Pansawid Program ng Department of Agriculture. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Gimba Mayor Jesulito Galapon upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Naimbag nga agsapa kada kayong amin, Apo. Pagbati po sa ating mga panauhin, sa ating DA Secretary, Secretary Laurel, sa ating Congresswoman Mika Swansing, at sa mga bisita pa po na narito, pagbati sa inyong lahat ng magandang umaga. Kami at ng buong bayan ng Gimba ay lubos pong nagagalak at pinasasalamatan ang inyong pagdating. Batid at dama po namin ng bayan ng Gimba ay napakapalad sa araw na ito dahil kayo lamang po ang Pangulo ng Pilipinas na dumalaw at naghandog ng biyaya sa ating magsasaka sa panahon ng inyong kaarawan. Happy birthday po, Apo Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Jr. Anin na pong porsyento po ng aming lupain ay nakatuon sa pagsasaka. Dati-rati, tuwing sasapit ang anihan, ay mistulang piyesta ang aming bayan. Tigib ng pang-ekonomiyang aktibidades at ang lahat ay may kaganapan. Ang paggamit ng mga bagong makinarya sa pagtatanim at pag-aani ay kumitil sa maraming hanap buhay sa mga magagawa ng palayan. Nagresulta po ito, ang karamihan sa ating manggagawang bukid ay umalis at tumungo sa syudad upang doon humanap ng kabubuhay para sa kanilang pamilya. Aming mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami mapaunlad ang aming bayan para sumigla ang turismo, kalakalan at suporta sa ating mga magsasaka. Meron po kaming tulay dito sa aming bayan na kung saan po mahirap na pong daanan at mahirap na pong makadaan ang mga traktora at mga
kagamitan. Ito po ay ang Barangay Balbanino at ang Barangay Santa Ana po. Sana po matulungan nyo kami sa tulay na ito. Hiling din po namin sana na masimento na rin ang mga kalsada sa aming mga barangay upang mabilis namin mailabas at maibenta ang aming produkto. Amin pong inilalapit sa inyo, aming mahal na Pangulo, ang mga kahilingan ito sapagkat hindi po sapat ang pondo ng lokal na pamahalaan para sa mga suliraning ito. Nawa ay matulungan niyo po ang aming bayan, lalo't higit ang mga magsasaka at mga baong sibol ng kabataan at manggagawa sa aming bayan. Kami po ay nagpapasalamat at hindi nakakalimot ang aming ama sa norte na pagpatuloy ang nasimulan ng ating napakamamahal at minamahal nating yumaong Ferdinand Edwin Marcos Sr., ang alakay na apo. Mahal na mahal po namin, mahal na Presidente, ang pamilya Marcos. Basta ang norte po, andito po ang bayan ng Gimba. Ang Republic Act 11593 o the New Agrarian Emancipation Act, kung saan ang isang magsasaka ay matuturing na kanya ang lupang sinasaka sapagkat sinagot na ng pamahalaan sa tulong ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po sa patuloy na pagbaba ng tulong at programa para sa magsasaka katulad ng agripuhunan na kung saan ngayong araw na po ilulunsad dito sa bayan ng Gimba. Maraming salamat po, Apo Bongbong Marcos. Ang aming bayan ay buong pusong nagpapasalamat sa ating ama ng bansa sa kanyang pagparito sapagkat ito po ay may tuturing naming napakagandang kaganapan at guhit ng aming kasaysayan. Sa inyo pong lahat, welcome dito naragsat, ken naayat nga iliming nga Gimba, na imbag nga daw kada kayo am amin apo, Diyos tigni na kadatayo. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Mayor Galapon. Ngayon, atin namang tawagin si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Swansing para sa kanyang mensahe. Sa atin pong pinakamamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sa amin pong pinakamamahal na Senior Deputy Majority Leader, ang aking pong kasama sa Kongreso, Representative Ferdinand Alexander A. Marcos, sa atin din pong minamahal na si Sir Joseph Simon A. Marcos, sa ating pong DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., NIA Administrator Eduardo Galien, DAR Secretary Conrad Estrella, sa ating pong DBP President Michael De Jesus, PPI President Maria Zenaida Angpin, NFA Administrator Larry Lacson, sa Presidente po ng National Irrigators Association, Mr. Dante Lezatin, Mayor Doc Lito Galapon, sa lahat po ng mga pangunahing panauhing pandangal, mga opisyal at mga kawani na iba't ibang ahensya ng gobyerno, at sa libo-libo po ng mga magsasaka na kasama natin ngayong araw dito at sa live stream. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa lahat, nais ko pong batiin ang ating pinakamamahal na Pangulo. Maligayang kaarawan po, mahal naming Presidente Bongbong Marcos. At isa pong napakalaking karangalan para po sa amin ng mga taga-unang distrito na Nueva Ecija na kayo po ay nandito sa aming distrito at lalong-lalo na po sa araw na inyong kaarawan. Hindi po namin malilimutan ang araw na ito. Ang araw po na ito ay testamento sa pagmamahal sa ating lahat na ating Presidente Bongbong Marcos, sa mga Novo Ecijano at sa ating mga magsasaka. Talaga pong pinili ng ating Presidente na idaos ang kanyang kaarawan na kasama tayo dito sa bayan ng Gimba. Maraming salamat po. Pinakamamahal po naming Presidente Bongbong Marcos.
Napakapalad po natin na ang ating Pangulo ay lubos na nagmamahal at kumakalinga sa mga magsasaka. Napakalaki po ng aking paghanga sa ating mahal na Pangulo, sapagkat ngayon lamang po tayo nagkaroon ng Pangulo na siya po mismo ang bumababa sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga probinsya, para siya po mismo ang personal na maghatid ng mga tulong at serbisyo sa ating mga magsasaka at tulong at serbisyo ng ating gobyerno. Basta po para sa mga magsasakang Pilipino, gagawin po ng ating Pangulo ang lahat. Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Napakalaki po ng magiging tulong ng Agri-Puhunan at Pantawid Program sa aming mga magsasaka, lalo na po pagdating sa crop insurance. Sa nakaraang 2 taon, 3 bagyo na po ang nagdulot sa Nueva Ecija ng bilyong-bilyong pisong pinsala sa aming mga pananim. Ngayon po, bagamat anihan na po sana, marami pong mga magsasaka sa aming distrito ang halos wala nang aanihin dahil nalubog po sa tubig baha ng bagyong Karina ang kanilang mga sakahan. At marami po sa aming mga magsasaka ang wala nang mababawi dahil mababa po ang coverage ng crop insurance dito po sa aming distrito sa kasalukuyan. Malaki po ang maitutulong ng programang ito upang makabangon muli ang aming mga magsasaka at upang matustusan nila ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya, lalo na po sa panahon ng gawat. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay hindi na po mababaon sa utang ang ating mga magigiting na mga magsasaka at may aangat na po ng malaki ang antas ng pamumuhay ng kanilang buong pamilya. Maraming salamat po, aming mahal na Pangulo. Mr. President, on a personal note po, malaki po ang aking pasasalamat sa inyo sapagkat kabilang po sa inyong LIDAC priority measures ang 2 mahahalagang batas para sa ating mga magsasaka na akin pong iniakda. Ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at ang pagpapalawig ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Napakalaking bagay po, mahal naming Pangulo, ang bilyong-bilyong piso na maidadagdag natin sa pondo ng RCEF taon-taon upang makapaghandog po tayo ng mas maraming mga makinarya, binhi, pataba at iba pang farm input sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po sa inyong suporta para po sa pagpapasa ng pagpapalawig po ng RCEF. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo. And Mr. President, bilang principal sponsor po sa Kongreso ng 5 sa inyong mga priority LIDAC measures, asahan po ninyo na patuloy niyo po akong magiging tapat na katuwang sa pakikipaglaban po sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na po ng ating mga pinakamamahal na mga magsasaka. Mr. President, ito po ay ang pinakamalaking pagtitipon ng mga magsasaka sa buong kasaysayan ng unang distrito ng Nueva Ecija. Ngayon lang po nagkaroon ng ganitong pagtitipon na libo-libong magsasaka ang nagsama-sama sa iisa pong lugar. At dahil po yon sa inyo, Presidente, kayo po ang dahilan kung bakit po naging posible po ito. Hindi po namin ito malilimutan at nakatatak po ito sa aming puso't isipan. Mahal na mahal po kayo ng bayan ng Gimba, ng unang distrito ng Nueva Ecija at ng buong probinsya ng Nueva Ecija. Mahal na Pangulo, sa ngalan po ng 2,500 na mga magsasaka na narito ngayong araw at sa libo-libong mga magsasaka na kasama po natin sa live stream, maraming salamat po. Dahil po sa inyong pagkalinga, suporta at pagmamahal, na ibalik na po ang dangal ng mga magsasakang Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, pinakamamahal naming Pangulong Bongbong Marcos. Muli, maligayang kaarawan po. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Representative Swansing. At sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. upang bigyan tayo ng overview ng Agri-Puhunan at Pantawid Program. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Isa sa mga pangunahing layunin ng Department of Agriculture ay gawing profitable or bankable ang pagsasaka. Ang utos po ng ating Pangulo ay siguraduhin ang bawat pawis at hirap ng ating mga bayaning magsasaka ay masuklian ng tama at marangal. Ngayon po, ikinagagalak naming ihatid sa inyo ang nabuo naming plano upang maging makatotohanan ang pangarap na ito. Sa loob ng maraming linggo, nakikipagtulungan ang aking opisina sa mga ahensya ng Department of Agriculture, kabilang na ang NIA, PhilMec, PhilRice, BSWM, ATI, PCIC at BPI para sa Rice Convergence Program. Ang programang ito ay sama-samang hakbang tungo sa layuning pataasin ang produksyon ng palay, maibaba ang presyo ng bigas sa merkado at pagandahin ang kita ng ating mga magsasaka. Ang nangyari dito ay sa kasagsagan ng Bagyong Karina, nakuha namin ang huling piraso upang makumpleto ang programa. Sa kasagsagan ng malakas na ulan at pagbaha, nakipagpulong sa akin si Director Ram Antonio at kasama niya si Ralen Dadero at pumunta sila sa bahay ko. No? Sila ay mga taga-Development Bank of the Philippines upang magbahagi ng idea nila na magsusulong ng misyon namin sa DA. Hindi po kami nag-atubili, agad naming pinulong ang mga opisyal ng DA at sila man ang masusing pagplano para sa programa. Ito din ay inaprubahan ni Tita Naida Angpin, ang presidente ng PPI. Nabanggit ko ito kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa isang cabinet meeting sa Malacanang, kung saan buong puso niyang sinuportahan. Sa kanyang basbas, pinatatag namin ang bawat aspeto ng programa upang tiyakin ito ay handa at handa ng ipatupad. Ngayon po, ang programang ito ay tinatawag natin Agri-Puhunan at Pangtawid Program. Ang programang ito ay bibigyan ng credit ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa soil preparation, mga binhi, direct seeders, fertilizer at pesticides hanggang sa hauling ng inyong mga produkto patungo sa mga dryers at rice mills. Kapag naging matagumpay ang programa, pangarap natin ang palakihin ang halaga ng agri-puhunan upang kayo po ay makapagpatayo at hindi na aasa sa mga ayuda o mga nagpa 5-6. Nais natin makita ang ating mga magsasaka na umangat sa pamamagitan ng sariling pagsisikap kasama ang suporta ng pamahalaan. Ang hiling po namin sa inyong lahat ay ang buong kooperasyon at suporta sa programang ito. Sa hinaharap, target po natin makinabang ang 1.2 million farmers o magsasaka na nasa irrigated areas. At dahil patuloy ang ating pag-i-irrigate ng mga sakahan, siguradong mas marami pang matutulungan ng programang ito. Malaki po ang aking tiwala o aming tiwala na ang programa ito ay game changer sa agrikultura. Matutulungan lang tayo para sa magtulungan lang po tayo para sa masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Secretary Laurel. At this juncture, para sa ceremonial launching ng Agri-Puhunan at Pangtawid Program, narito po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sasamahan siya ng Pangulo ng Planters Products Incorporated at Pangulo ng Development Bank of the Philippines. Ready, Mr. President? At the count of 3. In 1, 2, 3.
There you have it! The Agri-Puhunan at Pantawid program is now officially launched. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa ating lahat. Sa puntong ito, inaaniyahan po natin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga kababayan, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Justignina, the Secretary, the Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Pagtungaw po tayo. Parang napapalapit na talaga yung kampanya. Ang kinatawan ng unang distrito ng Nueva Ecija, Mika Angela Swansing, aking mga anay at nandito po at yung ating host sa lahat ng ginagawa natin, ang ating mayor, ang alkalde ng munisipyo ng Gimba, Jesulito Galapon. Andito rin at napakahalaga dito sa lahat ng ating ginagawa sa agrikultura ang ating administrator. At alam niyo po, alam naman po ninyo lahat pagka pinag-uusapan ang agrikultura at pagka pinag-uusapan natin dagitin manalon tayo ay patubig ang pinaka-importante sa lahat ng gagawin natin. Kaya po ay nandito ngayon, nandito ang administrator natin ng NIA para tiyakin na laging na may supply ng tubig ang ating administrator Eddie Gillian. Kasama din po sa lahat ng proyekto natin, siyempre yung pautang, yung financing, para naman merong gamitin ang ating mga magsasaka para sa kanilang pagsimula, para sa kanilang paglagay at para naman may puhunan na hawak. Kaya tayo kasama natin sa araw na ito ay ang ating presidente ng DBP, Development Bank of the Philippines, si Mike De Jesus. The president also ng Planters Products Incorporated, Maria Senaida Angping. Ang mga estudyante, mga faculty, administration ng Our Lady of Sacred Heart College na pinamumunuan ni Most Reverend Father Michael Gorospe. Narigalawan pa ako ng blessed na rosaryo. Gusto nyo Apo Pali. Mga minamahal kong mga magsasaka, ang pinaka-importante nandito sa lahat ng ginagawa natin at sa pagpupulong-pulong natin dito, ang pinakamahalaga na nandito ngayon, kayo po ang mga benepisyaryo ng Agri-Puhunan at Pantawid program. At habang dahil papunta ako rito, sinamahan ako ng dalawang anak ko dahil birthday ko daw Kaya kailangan ko ng kasama. Kako, mabuti na nga na makita ninyo kung ano yung ginagawa natin. Itong panganay ko po, ni Diputado, Primera Distrito ni Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Kani anak ko, Simon Marcos, is my second son, Simon Marcos. Sabi ko sa kanila, si Sandro nasa Kongreso, naging nakakulong, naghihiring sila ngayon ng budget. Si Simon naman nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, laging nakakulong sa opisina niya. Kaya't kako, makita naman ninyo kung ano yung ginagawa ninyo. Kung si Sandro, sabi ko sa kanya, yung mga appropriation ninyo, yan, Congressman, he will understand this. Yung mga appropriation ninyo, para makita ninyo kung saan pumupunta yan, saan namin ginagamit. At mabuti at makita ninyo kung paano talaga ang naging buhay ng ating mga kababayan. Kaya ating ginagawa lahat ito.
ang mga kapwa kong manggagawa sa pamahalaan, mga binibini at ginoo, gagayang ken kakabsat na imbag nga bigat yo amin. Mas lalo pong gumaganda ang araw na ito dahil sa mainit inyong pagtanggap sa akin. Mula pa dun sa pinaglandingan namin ay nakita ko at naramdaman po namin, kami naramdaman po namin ay napakainit ng inyong silubong. Alam niyo po, napaka-espesyal ng araw na ito para sa akin at lalo naging espesyal dahil kapiling ko po kayong lahat. Kapiling ko kayo ang ating magigiting na magsasaka na isa sa mga haligi ng ating lipunan. Kayo ang bumubuhay sa ating bayan. Sa inyo nagmumula ang ating kasaganahan. Sa inyo mga kamay, nakasalalay ang seguridad ng pagkain ng ating bansa. Nararapat lamang na gunitain natin at kilalanin natin ang inyong kabayanihan at bigyan pugay ang inyong walang kapantay na kahusayan at kasipagan. Batid ko na sa kabila ng mga programa ng pamahalaan, marami pa rin ang nahihirapan kaya't napipilitan kayong lumapit sa mga pahiramang na may mataas na interes para lang makabili ng binhi, ng abono, ng pesticide. Kaya naman, sa pangunguna ng kagawaran ng agrikultura kasama ang Development Bank of the Philippines, ang DBP, at ang Planters Products Incorporated, inilulunsad natin sa araw na ito ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Sa tulong ng programa na ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng tinatawag na Interventions Monitoring Card o IMC. Meron na rin ako niyan. Na magagamit sa pagbili ng binhi, ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa accredited merchants. Wala nang pangambang maluloko sa presyo. Wala nang alalahanin sa kakulangan ng pondo. Bukod dito, bibigyan din namin kayo ng 32,000 piso tulong pantawid na ipapamahagi sa 8,000 ipapamahagi ang 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob na 4 na buwan. Layunin natin na matugunan ang ilang mga pangangailangan ng inyong pamilya habang kayo ay nag-aantay sa pagtubo ng inyong mga pananim. At pagdating naman ng anihan, ang National Food Authority ang tutulong sa pagbili ng 5 tonelada o 100 sako ng palay sa presyong hindi bababa sa 21 piso kada kilo. Ang kikitain ninyo sa 1 hektarya ay maaaring umabot sa 105,000 piso na tiyak na papasok agad sa inyong mga IMC. Magsilbisa ng puhunan ang programang ito sa pagbuo ninyo ng inyong pangangarap. Hangad namin na matulungan kayo sa pagtahak sa bagong landas tungo sa isang maunlad na bukas para sa inyo at sa bayan. Nandito lang po ang pamahalaan at nakikinig kami sa inyong mga daing. Ito po ang laman ng isip namin mula paggising hanggang sa pagtulog kung paano kayo matutulungan. Layunin namin na may hatid sa lahat ng Pilipino ang lahat ng serbisyo ng pamahalaan na makakatulong upang makapagsimula kayo ng kabuhayan, magkaroon ng edukasyon at magkaroon ng mabuting kalusugan. Kaya natutuwa po ako na dahil sa dinami-dami ng pwedeng ipagdiwang sa araw na ito, ang pinaka-espesyal ay ang pagkakataon na maglilingkod sa bawat Pilipino at mailapit ang gobyerno sa taong bayan. Kaya po, kasabay ng ating programa ngayon, sa buong bansa, ay sabay-sabay na naghahandog ang ating pamahalaan. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan ng mga sari-saring serbisyo. Sa ilalim ng ating handog ng Pangulo, serbisyo sapat para sa lahat, nagsasagawa tayo ng kadiwa para makabili kayo ng bigas at iba pang produktong agrikultura sa mas murang halaga. Mamamahagi din tayo ng binhi, fertilizer at iba pang assistance at magbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, ng TUPAD at iba pang mga suporta.
Mayroon din po tayong job fair para sa mga naghahanap ng trabaho at government internship program. Magbibigay din po tayo ng scholarship at saka toolkit at magsasagawa ng skills demonstration sa iba't ibang panig ng bansa. Mag-aalok din tayo ng mga slot para pwedeng gamitin ng ating mga mag-aaral at yung magte-training, magamit nila yan sa TVET. Ang lahat ng ito ay naglalayong bigyan ng bawat Pilipino ng bagong pagkakataon upang magtagumpay. Hindi pa po nagtatapos dito. Layunin din po namin na matulungan ang ating mga kababayan na may pangangailangan medikal. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 hospital sa bansa. Katulad ng Dr. Paulino Garcia Memorial Hospital dito sa inyo. Magkakaroon din po tayo ng mga mini trade fair, business counseling at entrepreneurial training upang matulungan na magsimula ang ating mga nagbabalak na maging negosyante. Tunay nga na ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang kundi sa pagbibigay ng bagong simula at tunay na pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya po ako, at ako mismo ang pumupunta rito, hindi lamang para makapagbigay at ipakita na ang aming mga programa, aming mga proyekto at magbigay ng tulong sa ating mga magsasaka. At kaya ngunit hindi lamang yun ang aking sadya. Ako'y pumupunta pagka meron tayong pong mga ganitong klaseng event, pumupunta po ako dahil naririnig ko mula sa inyo mga leader, mula sa inyong mga congressman, si mayor, lahat naririnig namin kung ano ba talagang pangangailangan. Bagong pagpasok pa lang namin, may narinig na kaming request na may kailangan daw na tulay doon sa Santa Ana. Basit lang. Okay. Approve. Adapay. Ilagay na instruction ko kay Secretary Estrella. Isama niya sa bridge building program ng Department of Agrarian Reform. Meron pong programang gano'n. Isama na rin po dahil tulay sa Santa Ana. Kaya masarap itong birthday ko. Hindi lang ako maraming regalo. Marami rin din ako nairegalo. Ito yung blowout ng asahan niyo po na sa bagong Pilipinas walang may iwanan sa pagsulong. Lahat ay mabibigyan ng pagkakataon na maging masagana ang kanilang pamumuhay. Kaya naman, hinahangad kong mag-uumapaw sa inyo hindi lamang ang pag-asa, kundi pati na ang tiwala at pananampalataya na tayo ay magkakaroon ng matatag na kinabukasan. Sama-sama nating itaguyod ang isang bansang puno ng pag-asa, biyaya at kaginhawaan. At pagkat ato'y naabot natin ito, aabutin po natin dahil tayo ay nagkaisa, dahil tayo ay nagmamahal sa bawat isang Pilipino, dahil tayo ay nagtulungan. Yan po ang magiging bagong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat na bagong Pilipinas. Agbayag, timanalon tayo. Diyos dyan din na, naimbag na bigat yung amin. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inaaniyahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng Interventions Monitoring Card. Inaaniyahan din po natin sina Secretary Laurel, DBP President and CEO De Jesus at DBP Board of Director Ram Antonio upang i-assist ang ating mahal na Pangulo. Ang ating mga piling farmer beneficiaries ay tatanggap ng IMC ay sina Virgilio Villas mula sa City of Muñoz, Nueva Ecija.
Antonio Gagarin mula sa Municipality of Gimba. Arturo Felipe mula sa Municipality of Gimba. Ateneo Puelios Jr. mula sa Municipality of Gimba. Verma Madriaga mula sa Municipality of Lanera. Apolinaria Juan Supsup mula sa Municipality of Talugtug. Leopoldo Imperio Galang mula sa Municipality of Gimba. Nilo Gaston mula sa City of Muñoz, Nueva Ecija. Reynaldo Dumawan mula sa City of Muñoz, Nueva Ecija. At Eduardo Caberto mula sa Municipality of Gimba. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa ating mga farmer beneficiaries. Sa punto pong ito, mahal na Pangulo, nais po nating batiin ang mga opisyal at kawani ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa lahat ng rehiyon at probinsya sa buong Pilipinas na nagsasagawa ng sabay-sabay na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Kasama po natin ang mga sumusunod: DA na nagpapamigay ng mga farm inputs at machineries, DOLE na nagsasagawa ng tupad payout at mini-job fairs, DTI na nagpapamahagi ng livelihood assistance, TESDA na nagpapamigay ng scholarship vouchers, at ang Zero Building mula sa DOH. Ngayon naman po, mahal na Pangulo, nais po kayong batiin ng probinsya ng Ilocos Norte. Mula sa probinsya... Tayo po tayo lahat. Kaway-kaway, Ilocos Norte! Mula sa probinsya ng Quirino. Kaway-kaway, mga taga-Quirino! Ating batiin ang ating mahal na Pangulo. Mula sa probinsya ng Laguna. From 3 to 1, Province of Laguna, happy birthday, Mr. President! Maraming salamat. Probinsya ng Nueva Ecija. Mula sa probinsya ng Nueva Ecija. Hey, Mr. President! Ng Tanlak, pabati po namin kayo na the beer, Mark Joseph. Mula sa probinsya ng Quezon. Kaway-kaway, mga taga Quezon. Mula sa probinsya ng Romblon. Romblon. Mula sa probinsya ng Romblon. Mula sa probinsya ng La Union, happy birthday, Mr. President!
Mula sa Palawan. Kaway-kaway mga taga Palawan. Mula sa probinsya ng Aklan. Happy birthday, President Bongbong Marcos Jr. Mula sa probinsya ng Samar. Birthday, Mr. President! Mula sa probinsya ng Cebu. Sing it. Happy birthday, President PBM. Happy birthday, Mr. President. What? Cebu. Mula naman sa probinsya ng Southern Leyte. Greet the we have congressmen here present. Wala po, ano. The different mayors of the different municipalities headed by the president, Ma'am, the Honorable Estate. Mula sa probinsya ng Misamis Occidental. My back is the most humble. Marcos, para di bagong Pilipinas, As well. Mula sa probinsya ng Bukidnon. It is the third oldest clock. Operation right now. Chose this site. Mula sa probinsya ng Davao Occidental. Thank you so much. Sa probinsya sa At mula sa probinsya ng Tawi-Tawi. Salamat. At mula sa probinsya ng Sultan Kudarat. Mula sa probinsya ng Agusan del Norte. And this time for our Dole ceremonial payout. His ceremonial payout and Maraming presented by salamat our po sa Vice lahat Governor of ng the Province of 83 Bulacan, the provinces Honorable Jose na kasali Enrique sa Joan ating live. Martin Miraflores. With other At secretary muli, and our provincial happy directors birthday, mahal naming and Pangulo. our SP member of the At sa Western and pagkakataon Eastern po- side of Aklan. Muli, binabati po namin kayo, mahal na Pangulo. Happy birthday! At sa pagkakataon pong ito ay hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang photo opportunity. Inaaniyahan po natin ang ating mga DA at attached agencies officials at mga DBP and PPIQ officials na magtungo po sa stage. Members of the Congress and local government officials, maghanda na po.
Maraming salamat po. Members of the Congress and the local government officials, maaari na po kayong umakyat sa stage. Department of Interior and Local Government, maghanda na po. Maraming salamat po. And Department of Interior and Local Government, maaari na po tayong umakyat sa stage. Maraming salamat po. DILG, maaari na po tayong umakyat sa stage. Tinatawagan din po ang PPI officials na tayo po ay maghanda na para sa group photo. Para sa photo opportunity kasama ang ating Pangulo. Thank you, DILG. PPI, umakyat na po tayo sa stage. Maraming salamat po. Ngayon naman po, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasama ang lahat ng ating beneficiaries at mga bisita dito sa program venue. Hinihiling din po natin sa ating beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready, Mr. President, at a count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
Muli po mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.